Kung tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Isayos po niyo oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 6:05 na po ng umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Straight to the Point pang Sabadong edisyon. Straight to the point. Asayos na po sa buwan po ng June 2026. Kumusta mga kasama, mga karadyoman? Kami po umaasa na nasa mas kayong kalagayan. Straight to the At point. malusog na pangangatawan, samahan niyo po kami hanggang alas 7 sa paghahatid po ng mga balitang nakalap ng inyong pong radyoman na sa nakalipas na linggong ito. Straight to the point. Sa napakarami po mga kaganapan na naitala dito sa ating kapaligiran dito sa Cotabato City sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Straight to the point. Maging sa usaping nasyonal, lalo na dyan sa Senado na kung saan ay talagang magulo pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Straight to the point. Dahil nga po dito sa yung dalawang paksyon, itong minority at majority na nagkakabaliktaran na. Straight to the point. Ating partner this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Ating inantabayanan pa rin yung ating partner sa Radyoman.Webs Abang. Straight to the point. Good morning sa mga kababayan po natin sa 37 barangay ng Cotabato City, sa ating mga Cotabateño. Ilang araw na lamang ba? Meron na lamang 14 days to go bago po ang araw ng ating syudad, ng ating 67 anniversary ng Cotabato City mga kasama. Kaliwat kanan po itong mga preparasyon ng ating lokal na pamahalaan regarding po dito sa nalalapit na kaarawan ng ating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato City. Kagabi, binuksan po itong formal na pag-opening ng araw ng Cotabato Trade Fair sa People's Palace Ground. Straight to the point. Walang iba yung ating alkalde na si Mayor Bruce Matabalaw na bagong dating mula po sa HUDS ang siya pong nag-opening ng naturang trade fair sa compound ng People's Palace mga kasama. Straight to the point. Kanyang inanyayahan yung ating mga kababayan na pumunta sa People's Palace Trade Fair para tunghayan yung iba't ibang mga paninda, yung mga pagkain, ano pa bang mga matutunghayan dyan, yung mga iba't ibang mga pabentang kagamitan. Pero karamihan ay mga foods, mga pagkain po mga kasama. Gabi-gabi po yan, umpisa mga alas 5, open na po yan hanggang hating gabi. Depende kung may tao pang, meron pang tao sa loob po ng naturang compound. Straight to the point. Sumikat na sa haring araw sa labas po nating himpilan. Ano kayang init factor sa araw na ito? Straight to the point. Pero ayon sa Pag-asa, formal na pong pumasok itong habagat, itong hangin na galing po dito sa Pacific o dito sa bahagi po ng Indian Ocean. Straight to the point.
Natapos na yung ano tawag ito? Yung bago yung habagat. Hudyat na papasok na po ang tag-ulan mga kasama. Kaya sa ating mga kababayan, habang nag-aantabay dito sa opening ng klase sa araw po ng Lunes, kailangan ay pabaunin yung mga estudyante ng mga payong kapote para kung sakali mang ulan, meron po silang pananggalang. Dahil kapag ganitong June hanggang August, nariyan yung mga pag-ulan, biglang mga pagbuhos ng ulan. In fact, may bagyo pong pumasok sa Pilipinas. Itong si Esther, bagyong Esther mga kasama. Pero di natin ramdam dito sa ating lugar, pero ito yung panglimang bagyong pumasok sa ating bansa ngayong taong 2026. Straight to the point. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook page live kay Manisan Jezabel sa bagay ng Amado Papa Street. Sa area po ng RH Tan dito sa Cotabato City sa Sulaiman Family daw. Good morning. At kay Simbay Adam sa bagay ng Almonte Extension dito sa Lungsod. Good morning sa mga taga MB Poblacion. Diyan sa Almonte Extension at sa supermarket area. Kay Haji Nur Sultan Sanday sa bagay ng Kumbal. Compostela Pali, salamat DXMY. At kay Bulao Kalis, watching from Riyadh sa Saudi Arabia, Sukran. At kay Johor Ali Suma, salam. Sabi niya, good morning po sa inyo. At dito rin po sa Team Talipapa sa RH9, good morning kay Sarge Wanday na nag-birthday kahapon. Kay Kuya Rigor at kay Ate Jane na Kuya Jun Amis, good morning. Straight to the point. Sa mga balita dito sa ating kapaligiran mga kasama dyan sa Sultan Kudarat na resolba kagad yung insidente ng pamamaril sa isang ginang dyan sa bahagi po ng Bulalo na kung saan ay nakakalungkot dahil yung nahuling suspect ay kanyang asawa. Ano ibig sabihin nito? Sila lamang po yung mga sangkot. May hidwaan ba silang mag-asawa? Sabi dito yung pera, yung tinangay na 200,000 pesos sa naturang ginang. Pero batay sa follow-up na investigation at pagtutok ng Sultan Kudarat MPS ay nahuli ang bumaril at suspect at yung kanyang mister. Ang naaresto ng Sultan Kudarat MPS. Kaya hanga tayo dito sa hepe ng SKMPS. Dati sa DOS MPS ito. Kahit saan ito ma-assign talagang nagtatrabaho para sa taong bayan. Itong si Police Lieutenant Colonel Esmael Madin mga kasama. Straight to the point. Malungkot dahil yung pero ibang magkakaibang apelyido yung misis nito at yung kanyang mister. Batay sa report na nakalap po ng DXMY sa kay Dato Web sa Abang, yung suspect ay naaresto sa pangalang si Faisal Salik, 52 anyos na residente ng Cotabato City. At yung kanyang napas lang naginang na si Sadia Talib Upam, 40 anyos, na di umano'y asawa. Kaya't nakakalungkot itong insidente ito, pero ito yung batay sa progress report ng Sultan Kudarat PNP mga kasama. Ewan ko lang kung nabawi ba itong 200,000 pesos na nakuha na tangay sa naturang ginang. Naging posible ang lahat na maresolba ang kaso dahil sa serye ng konsultasyon at komunikasyon ng Sultan Kudarat MPS sa mga local leaders, community elders, family elders na suportado ang ng BLGU Ibotigen at koordinasyon ng mga commander mula sa hanay ng Moro Islamic Liberation Front. Itinuturing naman ng SKMPS na case solve ang naturang kaso at hinihanda ang kasong robbery with homicide sa naturang suspect. Base sa Article 294 ng Revised Penal Code na isasampa sa nakapit na suspect sa bahagi ng Sultan Kudarat Detention Cell.
Straight to the point. Oras po natin ganap ng alas 6:14 na po ng umaga. Good morning kay Marvin Leon at kay Jeffrey Salvador. Happy weekend daw sa bagay ng Tenorio. Diyan sa bagay po ng Awang kay Abby Bulaw Nilan sa Kibayaw, Kapalawan Special Geographic Area. Good morning sa mga taga SGA. Lalo na dyan sa bahagi po ng Malidagaw, Kapalawan, Old Kaabakan at ito rin po sa Liguasan, Tugunan, Pahamudin, Kadayangan na Balawag. Diyan sa area ng Kadayangan medyo tensyonado dahil matapos yung insidente ng pamamaril sa isang kubo na nagresulta sa pagkasawi ng 3 at pagkasugat ng ilan. Abay, kamakaluan ng gabi nagkaroon po ng bakbakan. Straight to the point. Ito na siguro yung naging resulta ng naturang pamamaril at gumante yung mga naagrabyado, yung mga biktima. Straight to the point. Medyo nahirapan yung Kadayangan MPS at ang 33rd Infantry Battalion ng sila po'y pumunta sa Barangay Malingaw dahil nga po sa kasagsagan pa ng mainit na bakbakan ng magkalabang grupo. Straight to the point. Kaya't marami po yung mga kababayan po natin nagsipag-al sa balutan dulot po ng naturang bakbakan ng magkalabang grupo. Pero kinaumagahan, nakapasok na rin po yung tropa ng kasundaluan at kapulisan at humupa yung tensyon. Straight to the point. At kahapon yata dahan-dahan nang pinapabalik sa kanilang mga tahanan yung mga apektadong mga sibilyan. Straight to the point. Maalala ko itong Barangay Malingaw. Nakapunta tayo dito mga kasama nung kasagsagan ng gyera dyan sa area po ng Midsayap. Sako pa ito ng Midsayap dati. Straight to the point. Maalala ko yung mga teachers na na-hold dyan sa Barangay Malingaw at nagkaroon po ng bakbakan at maraming mga teachers ang naipit sa naturang enkwentro at noon ay na-rescue sa tulong po ni board member Kelly Antao, ngayon ay MP. Diyan sa bahagi po ng Malingaw. Straight to the point. Maalala ko noon, live na live din yung coverage namin noon nung nagkaroon po ng bakbakan diyan sa bahagi po ng Patindigan, Malingaw. Magkakatabi lamang yan, malapit lamang po yan sa ilog ha. Diyan malapit po sa boundary po ng Northern Kabuntalan. Magkakadikit-dikit lamang yan. Patindigan, Malingaw. At diyan sa bahagi po ng unang bayan po ng Northern Kabuntalan, Barangay Pilabyo. Yan yung mga lugar diyan sa area po ng magkakatabing barangay ng Kadayangan at Midsayap at itong Northern Kabuntalan. Straight to the point. Good morning kay yes sir, Lagita Kampong. Good morning daw kay sa Manili Carmen sa North Cotabato. At kay Mona Dangalan, good morning sa Baseco Compound sa Maynila. At kay Nasria Radzak ng Qatar, good morning. Kay Prof. Edgar Ramirez, good morning Prof. Kumusta ka naman? Abay, kasama natin kahapon na si Prof. Edgar Ramirez sa pagbisita sa Archbishop po ng Cotabato, kay Archbishop Inson, kasama po si BFP Chairman at President MP Tumanda Antok at si Father Gerald Pornan kahapon dyan sa Archbishop Palace. Good morning Prof. At kay Gemini Code, good morning Bangsamoro. At kay Irene Katilok, good morning. Binabati ko ng happy birthday to Apolonio Tubal. Ngayong araw, June 6, pagbati mula sa kanyang beautiful wife, si Welma Kaay Tubal. Salamat ni Eximoy. Kay Dato Paika Benito, good morning. At kay San Basic Ed ng MBHTE, good morning. Kay Parid Abdurrahman Impal ng Upper Tabiran sa Kabuntalan. Good morning kay Saida Mamayag Balunsay ng Barangay Matagabong, area po ng Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Oras natin ganap ng alas 6:19 na pa ng umaga. Good morning, Natwibes. Good morning, Sir Mike. Mapia-mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Magandang umaga ng Sabado. Good morning sa ating mga suki ha. Ano itong insidente ng pagkakaresolba dito sa pamamaril sa Ginang? Yung suspect na 12, yung kanyang asawa? Yung kanyang, o yung suspect kasamang Sir Mike, yun yung pinaniniwalang umano'y asawa dahil Opo. ayon sa initial na investigasyon ng Sultan Kudarat MPS, sa impormasyong ipinarating ni Chief Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, hindi rin may tuturing na asawa dahil Kinakasama siguro. kinakasama. I Pero see. sa Islam kasi kasamang Sir Mike, ipinagbabawal yung sinasabing live-in lang. I Kinakailangan see. talagang magkaroon ng kasalan. Oo. So ito sila, mag-live-in lang ito. Mhm. Kumbaga, magkasama lang sila sa isang bubong na hindi naman sila kasal. Mhm. Kahapon nga kasamang Sir Mike, gusto nating kuhanan siya ng payag pero Oo. talagang tumanggi yung suspect dahil una, nahihiya na siya dahil nga sa mga pangyayari. Oo. At aminado naman din siya sa kanyang ginawa na kanyang pinaslang itong biktima na ito. Sa anong dahilan daw the 12s? May mga sinasabi Dahil na ba sa pera na 200,000? sinasabing umano'y yung nasawi ay may kinakasamang iba. Aba. Mhm. Salos. Selos, parang selos ang naging hudyat para kitilin niya yung buhay ng biktima. Hindi dahil sa 200,000 na nawala doon sa Ginang nung siya'y mabaril nung araw na yon. Siguro kasamang Sir Mike, dahil na rin sa kanyang galit, umabot na sa sukdulan yung kanyang galit sa biktima, kaya yun ang dahilan. Binaril mo na bago niya tinangay yung perang dala-dala ng biktima na benta umano ng bahay. Bilib ako sa SKPNP, paano naresolba kaagad at nahuli ang suspect dahil hindi lamang umabot ito ng 48 hours. June 3 kasi nangyari, June 3. June 3 ng hapon. Oh, June 3 ng hapon at Kahapon lang na-resolve. kahapon, no? Mhm. So, ibig sabihin, mga 48 hours, 2 araw lamang Mhm. na resolba kaagad. Dahil na rin yan kasamang Sir Mike sa mga koordinasyon, yung konsultasyon at komunikasyon na rin sa mga leaders, especially sa hanay ng Moro Islamic Liberation Front. Dahil kasama sila sa mga tumulong para nga mabilis na matuntun itong suspetsado na ito. At natuntun nga kasamang Sir Mike dito sa atin sa Cotabato City. Yun na nga, dahil nga sa puspusan yung pag-imbestiga ng Sultan Kudarat PNP, walang tigil yung kanilang backtracking hanggang sa nahuli. At later on ay nakulong at kakasuhan. Kaya nga kasamang Sir Mike, and ayon na rin kay Colonel Madin, ayon niya yung kanya mismong mga o nasasakupan niya mismo diyan sa Sultan Kudarat ginugulo dahil tahimik naman din ang bayan ng Sultan Kudarat. Correct. Oh, mapayapa nga sa nakalipas na mga linggo itong Sultan Kudarat PNP, kamukat mukha mo, bigla na lamang may ginang na binaril. Mhm. At tayo nagpasalamat dahil sa loob ng 2 araw ay naresolba agad at nahuli ang suspect at sasampahan na ng kaso that web. Mhm. Robbery with homicide. Homicide? Yung kasong isasampa laban sa Hindi murder. hindi murder kasamang Sir Mike. Bakit daw? Yun ang hindi natin alam bakit homicide. Pero kasi kaya siguro nahulog sa homicide dahil yung suspetsado may relation dun sa biktima. I see. Mhm. Kasi kung homicide that web, Sa bailable bahay? ito eh. Available? Oh, unlike sa murder, hindi ka pwede makapag-bail. Itong homicide, pwede ka pang makapaglagak ng piyansa. Siguro nakiusap na rin yung mga pamilya dahil na rin dito sa mga koordinasyon na sir, baka kaya pang ihulog sa sinasabing redos o ng amicable settlement. I see. Oo, kasi kung ganun yung isinumpang kaso, pwede pang makapagpiyansa. Mhm, kaya nga. Oo. Pero ang mas mainit pa rin na usapin kasamang Sir Mike, tulad nga nung unang binuksan mo kanina, nangyayari pa rin dyan sa Senado. Oo, tuloy-tuloy yung kanilang bangayan hanggang kahapon that webs. May mga pagbabanta pa. Hindi na natin alam kung sino ba talagang papaniwalaan natin, ang Senate del Sur o Senate del Norte. Oo, dalawa na sila eh. Nahati na yung 12 o yung 10 o yung ano ba ito? 13? Wala namang 13 na ngayon. Wala nang 13, 12, Oo. 11 na ngayon. 12, hindi na 11. 12. 12, 10 na lang kasi yung dalawa, Wala yung na. isa nakakulong na, yung isa TNT na, tago ng tago. Kaya nga ito yung parating pinagdidebatehan sa social media na kung saan kahit nakakulong pa yung isa at nagtatago naman yung isa, itinuturing pa rin na ito ay membro pa rin ng Senado unless na lang kung sila ay magre-resign o na-expel na bilang senador.
Correct, oh. At kung mahatulan sila, pero yung sabi nila, dahil sa yung kaso o itong 12, na sabi nila, majority na kami. Dahil yung Senado ngayon, 22 na lang. Kaya 22, so 12 sila, majority na sila. Pero ayon sa mga eksperto, 24 pa rin yung Senado kasi although nandyan yung dalawa na nakakulong at nagtago pa ng tago yung isa, kung nasa abroad ito na 12 sa labas ng bansa, may tuturing na 22 na lang. Pero habang nasa Pilipinas pa sila, hindi sila may tuturing na kasama pa rin sila sa 24. Kaya pasok pa rin yung sinasabing bilangan Oo. itong mga may kinakarap na kaso. Isang bilanggo at isang nagtatago pa rin. Correct. Sa 24 na 12, ilan yung majority? Ang majority ngayon na itinuturing nilang legit ay yung 12 na dating 11. Hindi daw maituturing na sila yung majority kasi kung babasyan mo yung 24, dapat 12 plus 1. Ito, 12 lang ito. Batas. Oo, wala pang plus. Dahil si Senator Peter Alan Cayetano itinalaga bilang speaker ng Senate President ng Senado Nang 13. na 13 dahil nga sa ibinoto ito, nagkaroon Oo. ng botohan. Correct, 13. And then itong 12 naman, itong 11 na naging 12 ay nagsagawa ng quorum kahit hindi naman din sila quorum. Oo, kasi nga 13 plus 1. So nagsagawa sila ng quorum at binago nila yung mga committee. At yun lang kanilang ginawa pagkatapos ng binago yung committee, nag-elect ng pro tempore na sabi nila acting SP, Senate President itong si Senador Gatchalian. So sila na daw yung bagong majority, which is kine-question naman ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi naman din tayo kasamang Sir Mike abogado, pero ito yung sinasabi na malinaw naman dito sa pagpapayag ng mga kasi maraming nagbabatikos kasamang Sir Mike na kung ang pagdidebatehan lang sa social media talagang magiging abogadong lahat. Dahil nandyan si ChatGPT, nandyan si Meta, nandyan si Google. Correct. So maaari kang magtanong para mai-response mo doon sa mga nagkokomento. Correct. Pero ito yung sinasabi na sa kabila ng mga debatehan na ito kasamang Sir Mike, ano na ba talaga mangyayari? Ano na ba talaga ang nais nilang ipakita sa buong sambayan ng Pilipino dito sa kaganapan dyan sa Senado? Yun ang sabi ko na 12, hanggat nandyan si SP Alan Peter Cayetano, talagang magulo itong Senado. Dahil pilit na gustuin ng Malacanang na yung manok nila magiging Senate President. Pero hindi nga nakakuha ng sapat na numero, 12 pa rin na kailangan may isa. So ngayon, may nililigawan pa silang senador na posibleng Lilipat? mag-over the backward next week. Kaya nga, ito yung sabi nila, may isa na namang senador daw na mag-over the backward para nang sa ganun, ma-erase na yung mga Kaso? doubt na 12. So, plus 1, magiging 13 na sila that webs. Anyway, yan naman din yung sinabi ni Senator Peter Alan Cayetano kasamang Sir Mike na kung 13 kayo. Kung makagagawa sila ng paraan para mahikayat yung iba pang mga nasa majority block at dilipat sa minority at babalik yung sinasabing majority sa SP11, kusang bababa siya at siya pa mismo ang mag-oath sa mga sa mananalong SP. Correct. Sabi niya, kung makakuha kayo ng 13, ako na mismong bababa bilang Senate President. Pero hanggat walang 13, syempre, siya yung na-elect ng 13 na senador Kahit na lumipat na yung isa, pero hindi pa rin kasi nagkaroon, nasa Synergy adjournment kasi that webs wala na silang sesyon. Wala na. Babalik sila sa zona na ng Pangulo sa July 20 that webs. So matagal-tagal pa yan. At kung hindi magbabago yung Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano ang uupo doon sa zona sa tabi ng Pangulo kasama ang Speaker ng House. Kaya yan yung inaabangan sa zona ng Pangulo kung sino ba talaga ang uupong SP at lalo na sa impeachment trial kasamang Sir Mike. Correct. Kay VP Sara. Kung sino ba talaga ang tatayong speaker o
SP. Senate President. Oo. Sino yung taga-pokpok? Si Win Gatchalian ba o si Peter Alan Cayetano? Ano kaya kung bigyan sila ng 2 martilyo para kanya-kanya silang pukpok? Pupukan. Gabel. Di ba? Sabi naman ni Senator Win Gatchalian, kahit na hindi siya abogado, pwede naman din siya magiging Depende kung sinong elect nila na SP. Mhm. Kung makakatresa na sila. Mhm. Kasi sa ngayon kasi 12, hindi pa pwede mag-elect sila ng SP. Kaya Senate pro tempore lamang yung kanilang na-inelect Datwebs kasi dapat 12 plus 1 para makapag-elect ng SP. Pero di ba kasamang Sir Mike, pag sinabing Senate Pro Tempore, Next in line. yan yung sinasabing ibinakante mo na yung mga posisyon bago niya nakuha yung ibinigay sa kanila Senate Senate Pro tempore. Pro Tempore. Oo, Pero kasi since na may SP pa rin man, hindi siguro natin matatawag na Senate Pro Tempore. Senate pro tempore kasi naka-12 sila. Pwede lang sila mag-elect ng mga committee chairmanship at I see. pro tempore. Pero ang sabi nila, sabi ng 12, siya ang Senate pro tempore at the same time acting SP. Senate President. Kaya yan yung kine-question ng iba. Hindi ka pwede mag-acting ng SP kasi nandyan pa yung Senate President na ibinoto ng 13 na mga senador. Kaya nga itong kaguluhan, itong nangyari dyan sa Senado, ang Korte Suprema ay umiwas at hindi mo na sasali o hindi sasali sa anumang bangayan na nangyari dyan sa Senado. Dahil alam naman din ng lahat na itong nangyari dyan sa Senado na ito, una kasamang Sir Mike, alam na natin na bawat isa ang punto nila ay ipakita yung sinasabing katiwalian sa publiko. And pangalawa dito, yung labanan pa rin sa politika at na humahantong na kasamang Sir Mike sa galit ng bawat isa. Correct. Dahil nga dito sa word ngayon na maleta. Maleta. Kaya nga Maleta. Hindi Kaya- lang isa, kundi napakaraming maleta. mahirap nang magdala ngayon ng maleta na medyo may kalakihan. Baka sasabihin nilang ang laman yan, pera, ipinadala sa atin. Mahirap nang akusahan tayo na nagdadala tayo ng maletang may lamang pera. At saka itong maleta na dala-dala ng mga sabing dating 18 ex-Marines, may mga ebidensya sila. Meron silang picture, meron silang video, meron silang yung kanilang mga affidavit, detalyado. Yung sinakyan, nasasakyan, ginamit, pagkakarga, helicopter at aeroplano at mga bahay na kanilang hinatira ng mga maleta, kompleto yung mga address. Kaya marami nasaktan dahil baka hinahanapan sila ng maleta ngayon. Pero sabi nung isang kongresista, wala akong natanggap na maleta. Madali lang naman din Hinahanapan talagang siya ng tumanggi. maleta ngayon. Pero basta ako kasamang Sir Mike, naninindigan ako sa loob ng hukuman sa korte. Pagka ikaw ay makikita nga magsisinungaling, talagang papatawan ka ng judge na sasabing ikaw talaga ay sinungaling. Kaya dapat kang patawan ng kaparusahan. Pero sa ganun na nga Datwebs, siyempre, ikaw nag-aakusa, dapat meron kang sapat na ebidensya. Tulad itong 18 na mga dating ex-Marines, meron silang mga ebidensya. At sabi nila, hapyaw lamang yung mga ipinakita nilang ebidensya. At yung kanilang ebidensya na pinasinta sa Senado, ang magpapatunay nito, yung si Saldico, yung kanilang bossing. Kaya nga bakit hindi ba lumilitaw ngayon si Saldico? Kahit man lang susunod video. Sa susunod daw, siya daw iharap ng Blue Ribbon under Pia Cayetano faction. Kasi Aba. dalawang Blue Ribbon ngayon, di ba? Baka nandito rin si Saldico sa Pilipinas. Through video conferencing lang daw Conferencing. Oo, Kaya kasi siguro yan yung ayaw ng ilang mga senador. SB 11 Oo. na magkaroon ng teleconferencing na hearing. Ayaw nila kasi ito yung magpapatunay na totoo yung mga sinasabi ng mga ex-Marines. Mhm. May mga video sila, may mga helicopter silang binidyoan, di ba? Nakapagtataka rin kasamang Sir Mike dahil nung gusto na nga nang umpisahan itong hearing para sa Blue Ribbon. Nagkaroon ng rigodon. Bakit kaya ayaw na ayaw nila at bakit pumapalag sila? Anong bang dahilan? Oo. Samantalang sila na nga dati yung humawak sa sa Blue Ribbon. BRC, Blue Ribbon Committee, nitong nakalipas na 6 months, wala pa rin resulta. Hanggang alleged pa rin sila. Hindi pa rin nasasabi na ikaw, sasampanan ng kaso, ikukulong ka na namin. Ipakukulong ka na namin. Meron na sana magsasalita noon para isalaysay itong mga mali-maleta pero biglang hinarang.
At ngayon naglahong parang bula. Itong dating si Gorteza, di ba? Cortesa. Oo, siya yung Marines na nagsalaysay sa unang Senate Blue Ribbon hearing. Noong time pa ni Senador Marcoleta at kay Lacson, biglang naputol yung kanyang testimonya nung masabi niya na pati sa Malacanang naghahatid sila ng maleta. Doon putol hanggang ngayon wala na. So nabalik itong 18 members na kasama ni Gorteza. Ito yung ayaw nilang marinig na magtestigo siguro that webs. Kaya sabi nila ay nung Webers, work from home yung mga senador at ang mga trabahante ng Senado. Kaya sabi ni Senador Erwin Tulfo, iimbestigahan yung mga kawanin ng Senado ba't natuloy pa rin yung kanilang pagdinig at yung kanilang Blue Ribbon Committee investigation ng Webes. Kaya nga sinabi niya rin kasamang Sir Mike na itong nangyaring hearing dyan sa Senado noong Blue Ribbon, Ano daw? peke yun, peke. Hiring-hiringan lang yun. Hindi So daw, subukan niya. Hindi daw legitimate. Kaya Illegal nga, daw. Nagbabala siya kahapon sa panayam ng national media, mga kasama, na kung uulitin pa itong nasabing hearing regarding sa Blue Ribbon na ito, may kaugnayan sa flood control anomaly, ay subukan umano dahil ang pinapatamaan kasi kasamang Sir Mike si Senator Peter Alan Cayetano Siya Sinasabi yung niya Senate President. pupuntahan niya, wala siyang pakialam kahit siya pa ay naging dating House Speaker, kahit siya pa yung Senate President, kahit siya pa isang senador, pupuntahan niya at uhulihin niya, kakasuhan niya, papa-aresto, ganon. Aba. Lahat ng sinasabing pabor para sa kanya gagawin niya dahil nga bogus itong ginagawang hearing ng ani ay majority black. Yun yung kanyang sinabi na bogus kasi nagkaroon na nga ng pagbabago sa chairmanship nung sila ay nagkaroon pa ng sesyon na 12 lamang. Kaya nga kine-question din yung kanilang pagkaroon pa ng sesyon nung Wednesday dahil nga 12 lamang po sila at nagkaroon sila ng reorganization na sila lamang din na hindi sila umabot ng 13.12. Kumbaga, nasa Supreme Court ngayon kung may magka-question na sa legalidad ng naturang kanila pong sesyon nung Wednesday na 12 lamang po sila na binago yung mga chairmanship para nang sa ganun di matuloy yung investigation ng araw ng Huwebes. Kayo ba mga kasama, ano bang dagdag na mga pananahon ninyo na nangyari dyan sa Senado? Talaga bang maganda na yung relasyon ng bawat membro ng Senado? Senator natin? Ano ba yung nakikita ninyo? Ano yung mga pananaw ninyo? Maaari po ninyong ipadala yan sa ating pong live Facebook, sa ating live Facebook, DXMY 90.9 Cotabato, at pwede rin sa ating text hotline, 0950-032-7332. Sipin mo, ang gwardya ng Senado, sekretary ng DILG. Ganun? Pagpasok ng mga senador, nagkatulakan. Macho pa naman kasamang Sir Mike. Macho at matangkad. Pero wala effect sila kay Robin Hood. Kay Robin Hood Padilla, sipin mo, artista ito, pero nakalusot. Kahit na payat, di ba? Nakapasok pa rin, bangsamuro ito. Magaling din sa martial arts ito Ganon? Oo. Martial arts pala Martial arts si Robin Hood? Oo, siya nga nagturo sa, kung maalala natin, yung mga teleserye dyan sa isang big media company. Siya yung nagturo kasamang Sir Mike sa mga artista paano humawak ng yung kahoy. So karatista pala ito. Karatista, ganun. Paano dumipensa, paano sumuntok, paano sumipa. So nagabi niya talaga nitong nakalipas na mga araw, yung habulan, yung mga komosyon, tulakan, tulad nung nakalipas na Huwebes. Isipin mo, malaking tao si Secretary Junbic, di ba? Malaki, tsaka macho. Macho. Siya yung gwardiya doon sa Senado. Pero kasi naninindigan siya kasamang Sir Mike na yung kanyang pagpunta umano sa Senado humiling. Senator Win Gatchalian sa DILG na tumulong dahil baka may manggugulo sa Senado. Kung titingnan natin, wala naman din nanggugulo. O sadyang ginugulo lamang ang Senado para ang taong bayan mas lalong magugulo.
At Ang gulo. kung kasama lang sana ni John Vic, Secretary John Vic Rimulya, si Matibag, talagang matibay yung kanilang pagkakaharang. Kasi di basta-basta matibag ito eh. Dahil matibag na yung kanyang apelyido, di ba? Titibagin niya rin lahat ng Si- harang. Ganyan yan. Si NBI Director Matibag, kaya lang si SILG Rimulya lang yung nandun eh. Hindi, wala pa si Director Matibag. Kaya Ma'am? natibag yung presensya ni SILG John Vic. May nagkomento nga kasamang Sir Mike dito pero hindi na niya pinabanggit yung kanyang pangalan. Sabi niya, Ano daw? Good morning, Sir Ebs. Baka pwede na ipa-detector test Lie ang detector test. ang mga inaakusahan kung totoong hindi sila tumanggap ng baleta. Yun. Yun ang sabi niya kasamang Sir Mike. Lie detector test. Lie detector. Oo. Lie detector test ang mga nasabing Binanggit ng mga kongresista, Oo, para- mga senador. madali lang naman din yun eh. Kung talagang hindi sila guilty, pwede naman silang Lahat naman sila tumanggi na, pinasinungalingan na nakatanggap sila ng maleta. Lahat sila nagsabi, wala kaming natanggap na maleta. Kasinungalingan yan. Hindi totoo yan. Pero sabi ng mga Marines, di ba, parang makabagbag damdamin pa yung kanilang salaysay. Hindi daw sila nabayaran ng 5 milyong piso. Si Pinang Bay, Angi, sabi niya, style bulok. Isa. Parang may mga hugot din talaga. Ganun talaga itong buhay sa malayang pamamayag.web. Hanggat nandyan si SP Cayetano, talagang magulo itong Senado kasi gusto ng Malacanang yung manok na lang maging Senate President. Hindi nila natanggap na nawala yung kanilang manok na si Itbulaga. Siguro kasamang Sir Mike, kung ibibigay man siguro sa kanila itong sa Gatchalian Block, yung pagkakataon na sila yung may babalik sa kanila yung majority kasamang Sir Mike. Siguro pakinggan natin. Kung talagang isinusulong nila yung sinasabing transparency and accountability, yung sinasabing patas na pag-iimbestiga, dito natin malalaman dahil ini-insist na nga nila kasamang Sir Mike na sila yung nanalo na. Naibalik na sa kanilang majority. Oo. Yan yung inaasahan natin sana na kung may babalik man sa kanila, patunayan nila na totoo yung kanilang mga sinasabi na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Pero hanggat hindi sila makakuha ng 13.webs, yan po ay magiging questionable yung 12 nila. Kaya nga sabi nila may isang senador na mag-over the backward para talagang 13 na sila. Kaya ating antabayanan kung sino siya. Bahala kayo sa buhay nyo. Kami dito, magtatrabaho kami. Parang narinig ko na yun na words kasamang Sir Mike. Bahala kayo dyan. Basta kami, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang din kami mga kasama sa pagbabahagi ng mga balita kahit na nakakasawa na, nakabibingi na. Yan yung sinasabing in short, nakakaumay na. Wala tayong magagawa. Kinakailangan na nating maiparating sa publiko dahil yan ang nangyari sa ating paligid. Oras sa buong kapuluan. 6:42 ng magandang umaga sa mga nagpadalaw ng mensahe mamaya-maya ng konti. Sa aming magbabalik, babasahin namin ng inipong mga pagbati. Tatak RMN. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita, kajud lang. Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow, mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naay sipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to 3 ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ng kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:46 ng umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Balik tayo mga kasama sa ating balitaan. Ngayon pong araw ng Sabado mga kasama, 6 sa buwan ng June 2026. Ang bilis ng araw. Mag-iisang linggo na rin tayo sa buwan ng June. Ang swerte talaga at ang lupit ni June. June! Ang lupit mo talaga. Good morning muna sa ating mga viewers na nakikinig, nanonood sa ating programa. Si Karantong Datokaka, Assalamualaikum Sir Mike Swan. Ampag Sir Ems, mapita sa kano, bati kapan. Ba makikinig kano sa kuna mapita si Saldi ko? Saldi Datokaka, apag si Bapa Taha from Malagapa, Sukran. Sige. Si Sir Sultan Banjo Mampon Alhaj. Shoutout lang daw sa Falcons 1963 Gamma Epsilon members, tuloy yung Salo-Salo Together 2026 sa di na natin banggitin na natin Lomboy, Dimapati area ni Brad Peter Imperial ngayong 8 a.m. Okay. Sige, maraming salamat Sir Banjo. Reports muna tayo mga kasama mula sa ating mga Radyoman reporters. Si Maguindanao del Norte Governor Dato Toco Mastura pinayuhan ng lahat sa gitna ng umiinit na usapin sa politika. Sa detalye ng balita, Radyoman Jul Di Mapalaw. DXMY. RMN Report.
Pinayuhan nga ni Maguindanao del Norte Governor Dr. Mastura ang lahat na maging mahinaon at mapagmatyag sa gitna mano ng umiinit na usaping politika. Sinabi niya na hanggat maaari ay huwag sanang humantong sa buhay ang itataya ng bawat individual para lamang sa sinusuportahang kandidato. Sinabi niya ito sa gitna ng halos sa personalan ng manong paninira sa kapwa ang nagaganap sa loob ng o lalo na sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region. Mas mainam ani Gobernador Mastura na maging magkaibigan o palakaibigan na lang at hindi magkatunggali lalo't ito ay usapin lamang ng eleksyon at hindi ng umano'y pagkakapatid. Well, una sa lahat, pinaparating ko sa mga mamamayan natin, especially sa mga panahon ngayon na medyo, lalo na sa mga politician, no? Medyo normal lang yung ano natin dyan sa, kasi minsan personalan na eh. So sana po, politiko lang, walang personalan. Kasi nakikita ko medyo karoon tayo, especially yung Consabar. Sana po, I'm appealing to everyone na huwag naman masyadong nagiging personalized na yung paninira sa kapwa. At the end of the day, sa real politics, after election, nagkakaibigan din yan. Kaya yung mga bago sa politiko, this is my warning, mapasuko kayo. Kasi yung mga politician after that, kayo ngak-ngak na ganyan. After the election, makita ninyo yung pinag-ano ninyo, sinusuportahan, magkakaibigan din yan. So kayong kawawa, kung kayong mga taong nag-bust dyan sa ano. So, dahan-dahan lang. Let's be friendly to each other. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man, Jul Di Mapalaw sa balitang yan. Samantala, consultation naman and evaluation ng ligawasan MILF PPF. Matagumpay na tayo sa gawa dyan sa bayan ng Tugudan. Sa detalye ng balita, Radyo Man, Maestro Rahim Bansaw. DXMY RMN Report. Matagumpay na isagawa ng UBJP PPF MILF Ligawasan Province ang konsultasyon and evaluation meeting bilang bahagi ng patuloy nitong suporta sa proseso ng kapayapaan at mga pulisya at direktiba ng MILF Central Committee. Pinangunahan ang pulong ni Ligawasan PPF Chief Commander Dato Mursid Gaman ng BF UBJP na siyang sumunod sa yapak ng kaniyang namayapang ama na si Commander Haji Limbas Gaman. Kasama ni Gaman ang mga pangunahing opisyal ng organisasyon na kabilang na si Haji Bayan Mangilay, Badrodin Codes Tado at Nols Nawal. Dumalo rin ang 7 station commander ng PPF Ligawasan at si Ismail Kuman ng General Salipada Pindaton Political Committee. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng pagkakaisa, disiplina at koordinasyon ng mga kasapi upang mapanatili ang pagsuporta sa umiiral na proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. Hinikayat din ni Gaman ang mga miyembro na iwasan ang anumang gawaing maaring makaapekto sa kapayapaan at patuloy na makibahagi sa mga programang sumusulong sa kaunlaran at katatagan ng komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Maestro Rahi, Bansa Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Maraming salamat Radyo Man Maestro sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Sir Dato Teng Latip, kay Merlin Sanchez Jeronimo at kay Edna Baldimore. Good morning din kay Johor Alison na salam. Magiginig kami bunsya sa Pagalamatan, Tamuntaka 3, Cotabato City, si Tristan Yat Gulay. Good morning Radyo Man Mike. Si Sara Sakandal naman. Good morning Sir Mike and Sir Ebs. Si Jeffrey Salvador. Good morning Sir Mike and Sir Ebs watching from Tenorio, Awang. Magandang umaga ho sa inyo dyan sa Awang. Speaking of Awang, dyan sa DOS.web, meron yatang dalawang naaresto na may dala-dalang mahigit sa 200,000 na worth ng droga. Kaya nga, ito yung na-intercept ng ating mga otoridad sa kanilang isinagawang intel-driven operation. Ibig sabihin na tiktikan ito. Magaling yung kanilang mga asset para huli ng mga ganitong mga individual na sangkot sa illegal na kalakalan. Diyan banda sa Poblacion Dalican ba ito? Sa Poblacion Dalican kasamang Sir Mike, sa likod ng palengke. Palengke? Oo. Diyan kasi yung parang dinadaanan daw eh. Oo, kasi yung iba dadaanan ng Talitay, palabas ganyan. Diyan sa Bungid. Sa Bungid. Dadaan na sa Bungid. From Talitay, dadaan sa Barangay Bungid, dire-diretso na sa likod ng palengke. Oo, palabas pa ganun. Pakakar. Oo, pakakar and then pwede nang lumabas papuntang Talayan, Datunggal. Oo.
Sige mga kasama, narito yung panayam natin kay Police Major Catherine Paidoen, hepe ng 2 MPS, kaugnay nga dito sa kanilang matagumpay na Intel-driven operation. Straight to the point. Mga kasama, makakapanayam natin si Police Major Catherine Paidoen, hepe ng 2 MPS kaugnay dito sa matagumpay na operation pagkakadakip sa 2 individual na umano'y nagdadala ng suspected drugs. Ma'am, magandang hapon po sa DXMY. Paki-enlighten po kami dito sa matagumpay na operation po. Wait, ma'am. Magandang hapon po sa mga nanonood at mga nakikinig natin na mga kababayan, lalo na dito sa Dato Odinsin Swak po. So, regarding po doon sa ating previous, bago lang na nakandak na anti-illegal drug operation. So, meron po tayong successfully nahuli na mga suspect na nagtitinda po ng illegal na droga. So, nahuli po natin sila sa may Poblasyon Dalican, doon po papunta sa may Sitio Irrigation. So, ang mga nahuli po natin ay sila alias Mujahid at sina alias Al-Hisam. So, sa operation na ginawa po natin, naka-recover po tayo ng mga more or less 30 grams ng suspected shabu po. According sa standard drug value po ng under ng PIDEA, nasa more or less 204,000. So, ito po ay an Intel-driven operation po. So, meron pong nakapag-tip sa ating mga operatiba na may nagkakandak po ng pagbibenta ng illegal na droga doon po banda sa may mga iskinita sa may Sitio Irrigation po. Sa ginawa po ng ating mga operatiba, nagkandak po tayo ng police response. Pinuntahan po natin yung sinabi ng ating confidential informant na lugar at timing na caught in the act po natin na nagbibenta po sila ng illegal na droga. Medyo nagkahabulan lang ng konti pero kahit papano nahuli po natin yung mga suspect. Sa ngayon po, nagkakandak pa po tayo ng mas masusi pa pong investigasyon para malaman po natin yung mga background ng mga nahuli nating suspect. Pero as per information po na nabato sa atin, marami na pong nagsasabi na marami nang nagbebenta ng illegal na droga doon po sa nasabing lugar. So, timing din po ito na naaktuhan po nating may nagbebenta po talaga. Kaya nakahuli po tayo ng mga drugs at yung nahuli din natin yung mga suspect po. Hindi po natin masasabi na totally wala na pong nagaganap na mga illegal activities po dito sa ating munisipyo, pero sa tulong po ng mga kababayan po natin dito sa Dato Odinsin Swat, kahit papano nabawasan na po yung mga illegal na aktibidad, lalo na po sa illegal na droga. Sa tulong po ng mga mamamayan po natin, sana wag po silang magsawang sumuporta sa inyong kapulisan na pag may mga hindi magandang pangyayari or may mga illegal na aktibidad kayong napapansin sa inyong mga lugar, wag po kayong mag-atubili na ipagbigay alam po sa kapulisan natin sa Dato Odinsin Swat Police Station para matugunan po natin at mabawasan natin yung mga illegal na aktibidad dito sa ating munisipyo. Sa pagkahuli po nila, kakandakan po sila ng investigasyon, aalamin po natin yung buong background ng mga nahuli nating suspect. Tapos, pag okay na po yung mga requirements na kailangan, i-inquest na po natin yung mga suspect. Straight to the point. Yun na, kasama Sir Mike yung panayam kay Major Paidoen, kaugnay nga dito sa kanilang isinagawang police response. Pagkakahuli sa 2 individual na may dalang 3 medium-sized plastic sachet na may timbang 30 grams. Sa halaga naman 204,000 pesos. 200.
204,000 pesos. Malaki-laking pera yun. Malaki alaga ito ng illegal na droga. Kaya congrats sa dos PNP.webs. Oy, belated happy birthday pala kasamang Sir Mike, ang former Congresswoman by Sandra Sema. Kahapon? Hindi, nung isang araw. I see. Oo, kaya pala busy dyan sa may KCC Mall, sa may convention nila. Opo. Ang daming Tao, mga tao, dumalo, mga bisita, mga kaibigan sa politika, and basta ang dami. Punong-puno yung convention center ng KCC. Kaya belated happy birthday sa kay former Kong by Sandra Sema. Sa mga nagpadala pa rin dito na mensahe, good morning ho sa inyong tanan. Antabayan na lang natin yung mga susunod pang mga pangyayari ho. Dito sa local, sa atin, sa Rio natin. So far, so good. May mga developments man, pero wala naman ding mga kaguluhan na nagaganap. Hindi tulad dyan sa national, kung sakasakali mang magkagulo, bahala ng mga otoridad. Nandiyan naman din ang DILG, nandiyan naman din ang PNP, ang militar, at sino pa bang mga authority na pa pwedeng makakapag tawag dito, patigil sa kanila. Kailangan tutukan natin yung kaganapan dyan sa national para nang sa ganoon na updated po tayo sa mga kaganapan dahil baka marami po mga kakaibang mga kaganapan na kailangan po na makaapekto po sa atin dahil ngayon medyo mainit yung atensyon ng mga supporters na magkabilang panig dyan sa sitwasyon ngayon sa Senado.web. Tama. Good morning kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya sa bahagi po ng Tapayan, Sultan na Mastura. Nakikinig po sa atin. Good morning po sa inyo. Sige. Kaya Alas 7 na po mga kasama. Dito po kayo magpapaalam ngayong araw po ng Saturday, asa isa buwan po ng June 2026. Ating naging partner this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Laswan. At Radyoman Ebs Abang Tatak Arimen. Straight to the point.